Mas mabilis ba kayong magalit at mawala ng pasensya ngayong matindi po ang init ng panahon? Inalam po ng saksi kung nakadaragdag nga ba ang summer heat sa init ng ulo ng tao. Ang sagot sa ulat ng saksing si Dano Tingkungko. Sa 3 dekadang pagsisilbi ni Mang Elorde bilang traffic enforcer, batid na raw niyang tuwing tag-init ay dumarami rin daw ang mga motoristang nag-iinit ang ulo sa daan. Kailangan kunting lamig sa ulo kasi unang-una, lalo pag matraffic, medyo mainit yung mga ulo ng mga motorista. Malikot para hindi natin makita yung init ng ulo nila. Ganito rin ang napansin ng mga tsuper na aming nakausap. Pag ito bang tag-init, umiinit din ang ulo ninyo? May mga oras na ganun. Lalo na pagka pasawa yung ibang driver. Talaga kumukulo ang dugo mo, parang ang ulo mo bibiyak eh. Pero talaga bang nakadadagdag sa init ng ulo ang init ng panahon? Ayon sa ilang mga psychologists, may hahalin tulad sa CPU ng computer ang ating mga utak. Kapag masyado mainit ang panahon, posibleng mag-overheat ang computer at hindi ito gumana ng maayos. Sa atin naman, kapag mainit ang panahon, may posibilidad din tayong mag-overheat o uminit ang ating mga ulo. Dahil may discomfort, tapos nagnanaro nga yung mga, yung mental resources natin, mas madali tayo ma-frustrate, mas maikli yung attention natin, nagmamadali tayo, wala tayong pasyensya, lalo na sa ibang tao. Bukod sa nagiging iritable, nagiging makakalimutin din daw o nagkukulang sa focus ang ilan kapag matindi ang init ng panahon. Negative emotion kasi has a distracting, dahil nga hindi ka nga maka-focus on other things, so it just makes you focus lang on that particular emotion and no other things. Para hindi sabayan ng init ng ulo ang pagsipa ng temperatura, payo ng mga eksperto, gumawa ng paraan para maging mas komportable tulad ng pag-inom ng maraming tubig. Nang maging chill, hindi lang ang katawan, kundi pati ang isipan. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Samantala, isang bagong world record ang target malikha sa Australia para sa pinakamabilis na demotor na toilet bowl. At isang airline naman sa Taiwan, Hello Kitty ang tema. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hello Kitty in the skies. Yan ang kakaibang flying experience na handog ng isang airline sa Taiwan. Hello Kitty inspired ang mga eroplano mula sa labas hanggang sa mga silya at mga unan sa loob. May touch of Hello Kitty rin ang uniform ng mga flight attendant, pati ang kanilang sinaserve na food. At para kumpleto ang Hello Kitty experience, puno rin ang pamosong cartoon character ang check-in counter at kiosk, pati na ang boarding passes ng mga pasahero. Animoy pang kart racing sa unang tingin, pero isa pala itong motorized toilet na napatakbo sa bilis na 75 kilometers per hour. Mas mabilis ito ng 7 kilometers per hour sa dating humahawak ng Guinness World Record para sa pinakamabilis na demotor na toilet bowl. Kinukumpirma pa ng Guinness kung bagong record holder na nga ang nakaupo sa trono, nagmaneho nito. Patok naman ang isang noodle restaurant sa China dahil sa kanilang bago at kakaibang empleyado, isang robot. Mula nang bilhin ng may-ari ng restaurant ang robot, naging mabilis daw ang paggawa nila ng noodles. Menos gastos din dahil di na ito kailangang swelduhan. Approve naman ang mga customers sa noodles na gawa ng robot. Para sa saksi, Lia Manyalak del Castillo nag-uulat. At sa showbiz saksi, sa ikatlong pagkakataon muling bumisita sa bansa ang Korean pop star na si Jay Park para sa ilang mall show at promotion ng kanyang album. Ayon po kay Jay Park, mahal daw niya ang Pilipinas kaya hindi siya nagsasawang bumalik dito. Bukod sa hospitality ng mga Pilipino, isa raw nakahiligan niya ay ang pagkain natin. At gusto niyang tikman ang adobo at lumpia. Gusto rin daw niyang masubukan ang nightlife sa Pinas. Wala rin daw problema sa kanya ang mainit na panahon dito dahil malamig sa Korea. Idol din daw niya ang ilang film artist tulad ni Bruno Mars. At nais din daw ni Jay Park na makatrabaho si Charisse. Coming back, aside from music? I love the Philippines. It's nice here. They treat me very well here. They show me a lot of love. So I like coming to the Philippines. Nasa ng balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang Born to be Wild at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Clavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.